Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Team Johnny. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako nga po pala si Tintin, isang masugid na tagapakinig ng inyong programa. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang isang madilim at masalimuot na bahagi ng aking buhay. Nagsimula ang patong-patong na problema ko noong magkasakit ng cancer ang mama ko. Napakahirap talaga kapag kapos sa pera tapos tatamaan pa ng ganong klaseng mabigat na karamdaman. Dahil sa kawalan ng salapi, unti-unti kong napanood ang paghina at paghihirap ni mama. Dahil doon na nagsimulang lumaki at mag-ugat ang galit ko sa papa ko. Alam ko kasing mayaman siya, maalwan ang buhay at walang problema sa pananalapi. Si Papa ang isang kilalang negosyante sa bayan namin. Malaki ang bahay niya at marami siyang pera, habang kami ni Mama nagdidildil ng asin. Simula pa nung nalaman naming may cancer si Mama, palagi ko na siyang kinukulit na humingi kami ng tulong kay Papa. Pero matigas ang paninindigan ni Mama Ayaw niya talaga. Sabi niya hindi niya kailangan ng pera ng lalaking yun. Pero nung lumala na ang kalagayan ng mama ko, sinubukan kong humingi ng tulong kay Papa. Umaasa akong tutulungan niya kaming mag-ina, pero hindi ko siya naabutan sa mansyon nila. Wala raw siya, sabi ng kasambahay. Kaya nag-iwan na lang ako ng sulat noon. Nilagay ko sa sulat kung sino ako, pati na ang numero ng cellphone ko, yung address ng bahay namin at nagpakilala kong anak niya. Nagmamakaawa ko na pahiramin niya ako ng pera para maduktungan pa ang buhay ni Mama pero lumipas ang 3 buwan, namatay na rin po si Mama. Pero ni anino niya, hindi siya sumilip. Hindi man lang siya nag-abala na tawagan ako o alamin kung totoong anak niya ba ako o hindi. Dahil sa sama ng loob, isinumpa ko siya sa araw ng libing ni Mama. Babe, tayo na. Tayo na lang ang nandito Basa na rin yung laylayan ng damit mo dahil sa malakas na ulan. Halika na, umuwi na tayo. Ayoko pa, Lucas. Gusto ko pa siyang samahan. Mag-isa na lang siya dyan sa ilalim. Katawan na lang niya ang nasa ilalim ng lupa. Pero yung kaluluwa niya, alam kong tahimik na. Wala na siyang sakit na nararamdaman. Saka hindi mag-isa ang mama mo. Sigurado kong nasa piling na siya ng Diyos. Masaya na siya kung nasan siya naroon. At ikaw, kailangan mo na magpahinga. Ilang araw ka nang walang maayos na tulog. Akong nahihirapan na nakikita kang ganito Wala na akong mama. Iniwan na niya ako. Hindi ko matanggap na ganun-ganun lang yon. Nasasaktan pa rin ako kasi alam ko may ihahaba pa sanang buhay niya kung naipagamot ko lang siya ng maayos Kung sana tinulungan mo lang kami ng hayop kong papa, edi sana kasama ko pa rin ang mama ko hanggang ngayon. Babe, tama na. Hayaan na natin yun. Hindi pwedeng ganito na lang. May pananagutan siya sa nangyari sa mama ko. Alam mo ba, nagpunta ako sa kanya pero wala siya O baka nandun siya kaya lang ayaw niya akong harapin. Nag-iwan ako ng sulat, ibinaba ko ang pride ko para lang mabuhay si mama. Pero lumipas ang 3 buwan, ni isang text, wala. Ni hindi niya inalam kung totoo ba yung claim ko na anak niya ako. Buisit siya. Baka hindi nakarating sa kanya yung sulat. Baka itinago nung kasambahay. Imposible yon. Hindi gagawin ng kasambahay yon. Ang sabihin mo, wala siyang kwenta. Mayaman siya. Kilala siyang successful na negosyante. Ang dami nilang sasakyan. Ang laki ng bahay nila. Barya lang naman sa kanyang hinihingi kong maipagamot si mama Pero wala. Namuti na ang mga mata ko. Binaliwala niya ang sulat ko. Kaya galit ako sa kanya. Galit na galit ako. Naiintindihan ko yung galit mo. Naiintindihan ko sobra. Pero tapos na, baby. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. May magagawa ako. Sisirain ko siya. Sisirain ko ang pamilya niya. Ipaparanas ko sa kanya ang lahat ng dinaras namin ni Mama. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nadadala ka lang ng emosyon mo. Hindi ako nadadala ng emosyon, Lucas. Buo na ang isip ko. Pagbabayaran niya to. Ang dami niyang kasalanan sa akin Naalala mo ba nung college ako? Kayod kalabaw si Mama. At ako naman, nag-working student para lang makapag-aral. Oo, alam ko yun. Nakikita ko si Mama noon.
Umiiyak siya sa gabi dahil sa pagod, hirap at pag-iisip kung saan kukunin ang panggastos namin at yung gastos doon sa pag-aaral ko. Kailangan niyang magbayad. Marami siyang kasalanan sa akin. Gaganti ako! Babe, huwag ka nang gumante. Halika na nga rito. Gusto mo ba yakapin kita? Para kahit papano mabawasan ang bigat sa dibdib mo. Huwag na muna. Hayaan mo na lang muna ako magsalita ng magsalita. Gusto kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng galit ko na naipon sa loob ng maraming taon. Imagine, hirap na hirap kami ni Mama tapos siya nakatira sa bahay na may aircon. Nagpapasarap sa buhay kasama yung pamilya niya. Nabibili nila ang lahat ng gusto nila. Kung may anak siya, ang swerte-swerte nila na maalwan ang buhay nila samantalang ako, nakalugmok sa hirap. Buisit. Alam ko ang lahat ng hirap nyo ni tita. Saksi ako dyan. Nakita ko kung paano kayo nagsumikap. At proud na proud ako sa'yo kasi nakatapos ka. Naging accountant ka at kahit anong daming hadlang, nakatapos ka kahit walang suporta sa'yo. Kaya tama na yung galit na yan. Mamuhay ka ng katulad ng kay mama mo. Yun naman ang gusto niya, di ba? Hindi pwedeng manahimik lang ako. Kasalanan niya kung bakit namatay ang mama ko. Namatay ang mama mo dahil sa cancer. Oo, namatay siya sa cancer. Pero alam nating pareho kung gaano naghirap si mama bago pa nangyari ito. Hanggang ngayon tinatanong ko ang sarili ko Bakit? Bakit hindi na lang silang nagkatuluyan? Bakit ba hindi kami ang pinili ni Papa? Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Minahal ba niya talaga ang mama ko? Wala akong sagot dyan, Tintin. Hindi natin alam kung ano ba talaga nangyari sa kanila noon. Pero ang sigurado ko, minahal ka ng mama mo ng sobra. At alam kong ayaw niyang nakikita kang ganyan na puno ng galit. Madaling sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang nasa sitwasyon ko Hindi ikaw ang namatayan ng mama. Oo, hindi ako yung namatayan. Pero alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Nasasaktan din ako para sa'yo. Pero ano bang gusto mong gawin? Sisirain mo ba yung sarili mo para lang makagante? Sisirain ko sila kung paano niya sinira ang buhay ni Mama. Ipaparanas ko sa lalaking yon at sa pamilya niya ang lahat ng naging hirap namin. Paano? Mayaman sila, Tintin. Marami silang koneksyon. Wala tayong laban sa kanila. Mapapahama ka lang dyan sa binabalak mo May paraan, Lucas. Hindi naman ako susugod sa kanila Hindi naman ako gagawa ng gera na alam kong sa huli talo ko. May paraan. Hahanapin ko yung kakilala ko. Ipapagawa ko yun sa kanya. Ipapakulam ko yung hayop na yun pati ng pamilya niya para magdusa sila. Ano? Nababaliw ka na ba? Kulam? Huwag kang pumasok sa ganyan. Masama yan. Paano kung bumalik yan sa'yo? Pwes hayaan mong bumalik sa akin yun. Wala na akong pakialam. Kung masira man ang buhay ko, sisiguraduhin kong wasak muna ang buhay nila bago mangyari yun. Tintin, please. Nakikiusap ako sa'yo. Nandito naman ako Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Magsama na tayong dalawa. Wala ka nang aalalahanin. Tayo na lang ang iisipin mo. Kalimutan mo ng paghihiganti. Hindi ko kaya, Lucas. Tuwing pipikit ako, yung nahihirapang mukha ni Mamang nakikita ko. Hayaan mo na lang ako. Kung mahal mo talaga ako, wag mo akong pigilan. Ito lang ang tanging paraan para gumaan ang loob ko Pero sobra na yan Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Kung hahayaan kita sa binabalak mo, baka mapahama ka lang. Mahal kita kaya kita pinipigilan. Ayoko mawala ka sa akin ng dahil lang dyan. Gugulo lang ang buhay mo. Paano na tayo? Paano na yung mga plano natin? Tutuloy pa rin naman tayo Pero kailangan ko muna itong gawin, Lucas. Hayaan mo na lang ako, please. Hindi ako matatahimik hanggat nakikita ko silang masaya. Hindi ikaw to, babe. Hindi ganito yung Tintin na minahal ko. Mabait ka. Pinalaki ka ng maayos ni tita kahit hirap kayo. Huwag mo sayangin yung sakripisyo ng mama mo dahil lang sa paghihiganti. Ginagawa ko nga to para kay Mama Hustisya ito para sa kanya. Hindi yan hustisya. Sisirain mo lang ang buhay mo Pag ginawa mo yan, paano ka naging iba sa kanya? Gusto mo bang maging katulad mo rin siya? Huwag naman sana. Makinig ka naman sa akin please. Kung mahal mo talaga ako, susuportahan mo ako rito. Hayaan mo na akong gawin ito at wag mo na akong hadlangan. Dahil kung hahadlangan mo ko, ituturing na rin kitang kaaway.
Natigilan si Lucas sa huling sinabi ko. Baka sang matinding gulat at sakit sa mga mata niya. Wala siyang naisagot kaya tumalikod na ako. Iniwan ko siya. Masakit na saktan ko ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin pero hindi na ako pwedeng umatras pa eh. Hindi kayang burahin ng pagmamahal niya ang galit na nasa sistema ko. Buo na ang desisyon ko. Bukas na bukas din, pupunta ako sa bahay ng mangkukulam para maparusahan ang papa ko. Sisiguraduhin kong maghihirap ang lalaking sumira sa buhay namin ni Mama. Samantala, binilisan ko ang paglalakad ko palayo pero maya-maya narinig ko ang yabag niya na sumusunod sa akin. Sandali lang. Huwag mo namang isipin na kinakalaban kita. Kakampi mo ko. Ayoko lang na makitang nagdurusa ka. Mahal kita at gusto ko ng tahimik na buhay na kasama ka. I'm sorry, pero hindi ako matatahimik nang hindi ako nakakagante, Lucas. Please naman. Huwag mo na tong gawin. Itigil mo na to. Kalimutan mo na yung kulam na yan. Ako na lang. Ako na lang ang pansinin mo. Tayo na lang. Sinabi ko na 'di ba, hindi ko nga kaya. Kaya sorry, hindi ako makikinig sa'yo ngayon. Tintin. Kung hindi mo ako kayang suportahan, pwede mo na akong iwan. Handa akong maging mag-isa. Kung ang kapalit naman nun, makukuha ko ang hustisya para sa mama ko. Hindi kita iiwan. Hindi ko gagawin yan. Pero hindi rin ako papayag na gawin mo mga bagay na alam kong ikasisira mo. Susundan kita kahit saan. At araw-araw kitang pipigilan hanggang sa matauhan ka. Bahala ka. Pero sinasabi ko na sa'yo, hindi mo ko kayang pigilan. Matigas ang ulo mo. Sige, nandito lang ako. Hihintayin ko yung araw na ikaw mismo ang mapagod sa lahat ng mga gagawin mo. Sana lang, pag dumating yung araw na yun, hindi pa huli ang lahat. Matapos niyang sabihin ito, tumalikod na ako ng tuluyan at sumakay na ako sa tricycle na naghihintay sa akin. Masakit na talikuran ng nag-iisang taong nagmamalasakit sa akin pero kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Mas matimbang ang galit sa dibdib ko ngayon kaysa sa pagmamahal niya. Kinabukasan maaga akong bumiyahe papunta sa katabing bayan. 1 oras din ang inabot ng biyahe ko sa tricycle bago ako nakarating sa tapat ng isang masukal na kakahuyan. Mula doon, naglakad pa ako papasok sa gitna ng mga puno hanggang sa marating ko ang dulo. Doon nakatayo ang maliit at lumang kubo ni Aling Tasing. Si Aling Tasing ay tiya ng best friend ko noong college. Nakilala ko siya kasi sinamahan ako ng best friend ko noon na ipakulam niya ang isa naming bully na teacher. Saksi ako kung paano naging epektibo ang kulam niya. Matapos ang ritual, naging miserable at nasira talaga ang buhay ng guro na yon hanggang sa tuluyan itong nawala sa paaralan namin. Kaya malakas ang loob ko eh. Alam kong si Aling Tasing lang din ang makakatulong sa akin para pagbayarin at sirain ang buhay ng papa ko. Aling Tasing? Tao po! Nandito po ba kayo? Aling Tasing? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi niyo po ba ako naaalala? Ako po yung best friend ni Maloy, yung pamangkin niyo. Best friend ka ni Baloy? Opo, at minsan na rin po akong nakapunta rito. Kasama ko po siya noon, kung naaalala niyo, nung ipinakulam niya yung bully na teacher namin. Oo, naaalala ko nga yun. Bakit ka nga ba nandito? Anong kailangan mo? May ipapatrabaho po sana ako sa inyo eh. Gusto kong parusahan niyo ang papa ko. Kulamin niyo hanggang sa maghirap siya. Ang sarili mong ama, ipapakulam mo. Kayong mga kabataan talaga ngayon, napakababaw na mga isip nyo. Akala nyo ba laro lang ang ganitong bagay? Pag nagalit kayo sa magulang o sa kaibigan nyo, tatakbo kayo rito para magpagawa ng kulam. Ang bigat ng hinihingi mo ha. Hindi mo alam ang pwedeng maging balik niyan sa'yo. Umalis ka na nga. Aling Tasing, nakikiusap po ako. Hindi po mababaw ang dahilan ko. Kung alam niyo lang po sana ang ginawa niya sa amin ng mama ko. Kahit ano pa ang ginawa niya, ama mo pa rin siya. Kadugo mo yan. Oo, papa ko nga siya. Pero kahit kailan hindi siya naging ama sa akin. Hinayaan niya ako maghirap. Hindi niya ako sinuportahan sa paglaki ko. Kahit pa mayaman siya. Sobrang dami ng pera niya. Tapos nung nagka-cancer ang mama ko, humingi ako sa kanya ng tulong kasi wala akong malapitan. Kaso, kahit piso, hindi niya ako binigyan. Namatay ang mama ko sa sakit. Namatay siya dahil wala siyang pampagamot. Namatay ang mama mo nang dahil sa kanser.
Oho, alam niyo ba, maski ipinaalam ko sa kanya ang kalagayan ni Mama at nagpakilala akong anak niya, hindi man lang niya kami nagawang silipin. Hinayaan niyang mamatay ang mama ko. Madamot siya. Sobrang damot niya. Habang kami nagtitiis sa hirap at sakit, siya nagpapakasarap sa buhay kasama ang pamilya niya. Makatarungan ba yun, ha? Ganyan ba talaga katindi ang ginawa niya sa inyo? Oho, kaya nakikiusap po ako sa inyo, tulungan niyo ako. Gusto kong maranasan niya ang lahat ng hirap na dinanas ni Mama. Gusto kong bumagsak ang kumpanya niya at gusto kong masira ang isip at katawan ng asawa niya. Magbabayad po ako kahit magkano. O sige, kung ganyan kalalim ang kasalanan at atraso ng lalaking yan sa inyo ng mama mo, gagawin ko ang gusto mo. Maupo ka rito sa tapat ko. May mga dala ka bang gamit nila? O kaya naman litrato? Meron po, nakakuha ko sa internet ng picture nila. Tapos nandito na rin yung kumpletong pangalan nila at petsa ng kapanganakan nila. O sige, ilatag mo na ang mga yan dito sa lamesa ko. Ano ang gusto mong mangyari sa kanila? Gusto mo bang palubohin ko ang tiyan hanggang sa mamatay? Hindi, wag po. Gusto ko lang napahirapan sila ng dahan-dahan. Yung papa ko gusto kong kapitan siya ng malas. Gusto kong bumagsak ang negosyo niya. At yung babae ho, gusto kong mabaliw siya. Yung tipong hindi na siya nakakatulog sa gabi dahil sa matinding takot. Mabigat pala talaga ang hinihingi mo. 2 tao ang sisirain natin. Sigurado ka na ba talaga rito? Tsaka medyo mas mahal ang singil ko kasi 2 ito, ha? Wala po kayong aalalahanin, magbabayad po ako. Kahit magkano pa yan. Ibibigay ko ang lahat ng ipon ko. Magdusa lang po ang papa ko. O sige, ito na munang babae ang uunahin natin. Iabot mo sa akin ang litrato niya. Ito po. Inabot ni Aling Tasing ang picture ni Sylvia mula sa akin. Tapos ay tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa tapat ng altar niya. Doon ko napansin ang isang nakabaliktad na krus na gawa sa maitim na kahoy. May kinuhang isang maliit at lumang baul sa ilalim ng altar si Aling Tasing. Pagbukas niya nito, kinuha niya mula sa loob ang isang nakakatakot na manikang basahan. May mga tahi ito sa muka at may magaspang na anyo. May inilabas din siyang isang mangkok na puno ng matutulis na karayom. Inilapag niya ang manika at ang mangkok sa mesa sa mismong tapat ko. Nararamdaman ko ang kakaibang lamig sa loob ng kubo habang nakatitig ako sa mga gamit na yon. Pero imbis na matakot, mas lalong tumindi ang pananabik ko na makitang magdusa ang mga kaaway ko. Tumingin sa akin si Aling Tasing at nagsimula ng magsalita. Kumuha ka ng karayom dyan sa mangkok. Itusok mo sa ulo ng manika habang binibigkas mo ang pangalan niya. Isipin mo ang lahat ng galit mo. Ipasa mo sa karayom ang puot mo. Sylvia, mababaliw kang babae ka. Hindi ka makakatulog. Sisirain ko ang isip mo. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ng papa ko ang mama ko. Mababaliw ka, Sylvia! Isa pa, sa mga mata naman, tusukin mo para puno ng kadiliman at takot ang makikita niya. Opo, magdurusa ka, Sylvia! Magdurusa ka! Magaling! Kayo ng lalaki naman, iabot mo sa akin ang picture niya. Kinuha ni Aling Tasing ang picture ng papa ko mula sa aking kamay. Inilagay niya ito sa gitna ng isang lumang mangkok na gawa sa itim na luwad. Tapos dito niya inilagay ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan niya. Nagsindi siya ng isang pulang kandila, itinagilid niya ito at hinayaang pumatak ang natunaw na kandila sa mismong buhok ng manika at sa papel. Nagdasal siya ng isang orasyon at nang matapos, tsaka niya sinilaban ang papel. Unti-unti matutupad ang hiling mo para sa papa mo. Babalasin siya at unti-unti babagsak ang negosyo niya sa hindi malamang dahilan. Ang dapat mo lang gawin, ikalat mo ang abo sa mismong pintuan ng opisina niya bukas ng umaga. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Mabuti. Basta ha, kailangan sa mismong bungad ng pinto mo ilagay para siguradong matatapakan niya. Sa bawat tapak niya sa abong yan, unti-unting mayuyurakan ang buong pagkatao niya. Diyan magsisimula ang pagbagsak niya.
Ang pagtapak sa abo ang magiging daan para aapak-apakan na lang din siya ng ibang tao sa buhay niya. Mawawalan siya ng silbi, ng dangal at ng halaga hanggang sa marating niya ang pinakamababang estado ng buhay niya. Yan, ganyan nga po. Tama lang sa kanya yan, Aling Tasing. Gusto kong makita kung paano siya babagsak. Magyayari yan, Iha. Huwag kang mag-alala. Sige po, susundin ko po ang lahat ng bilin nyo. Sisiguraduhin kong mailalagay ko ang abo na yan sa opisina niya. Walang ligtas sa akin ang lalaking yon. Gusto ko na habang nalulugi ang kumpanya ng papa ko, nababaliw naman sa takot ang asawa niya sa loob ng bahay nila. Gusto ko silang mag-aaway na dalawa. Yung walang kapayapaan ang matitira sa kanila. Matindi talaga ang galit mo sa kanila, ano? Ramdam ko ang init ng puot mo habang ginagawa natin ang ritual. Matindi po talaga. Sagad hanggang buto ang inis at galit ko sa kanila. O siya, kukunin ko ng abo at ilalagay ko sa isang malinis at maliit na bote. Sige po. Aling Tasing, gaano katagal ba bago ko makita ang epekto nitong kulam? Yung sa babae, agad-agad may epekto na yan mamayang gabi. Pero yung sa papa mo, hindi magiging mabilis yun. Unti-unting kakapitan siya ng malas. At kapag kinapitan na siya ng malas, doon pa lang ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang mga negosyo. Huwag kang mainip, ha? Hindi po. Ayos lang po sa akin kahit dahan-dahan. Tsaka bukod sa kulam, may iba pa po akong plano. Mag-a-apply akong accountant sa negosyo niya. Sabi nga nila, keep your friends close but your enemies closer. Para masubaybayan ko ang pagbagsak niya. Aba, matindi ka rin pala talaga. Papasukin mo ang teritoryo ng taong isinumpa mo. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman po ako matatakot? Hindi naman niya ako kilala eh. Ayaw nga niya akong kilalanin, hindi ba? Kaya manigas siya. Lalapit ako sa kanya bilang isang kaibigan, pero kaaway kapag nakatalikod. Ikaw ang bahala. O siya, tapos na. Heto na ang abo. Ikaw na ang bahala dyan, ha? Salamat ho. Sige ho. Eto nga ho pala ang bayad. Sapat na po ba yan o kailangan pa ho ng dagdagan? Ayos na ito, Iha. Maraming salamat po ulit, Aling Tasing. Hindi ko ho makakalimutan ang tulong niyo sa akin ngayon. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong matatapos ang maliligayang araw ng pamilya na yon. Pagbabayaran nila ang bawat luha na iniyak ng mama ko bago siya namatay. Wala akong ititira sa kanila. Matapos ilagay ni Aling Tasing sa botelya ang abo, kinuha ko ito at nilagay sa aking bag. Nagpaalam na rin ako pagkatapos. Masaya kong nilisan ang maliit na kubo ng matandang babae. Samantala kinabukasan, maaga akong gumayak para pumunta sa kumpanya ng papa ko. Bala ko pong mag-apply bilang accountant doon at isagawa ang unang hakbang ng aking paghihigante. Nang makarating ako doon, agad akong nakapasok sa building sa tulong ng kaibigan ko na nagtatrabaho doon. Pinapasok niya ako kahit sarado pang reception area para sa mga tao. Habang nag-uusap kami, pasimple kong tinanong kung saan mismo ang opisina ng boss. Itinuro niya ang isang pinto, ilang hakbang lang mula sa kinauupuan ko. Nang umalis siya para pumunta sa banyo sandali, agad kong binuksan ang aking bag. Kinuha ko ang bote at dahan-dahang isinaboy ang kaunting abo sa may tapat ng pinto. Pagbalik ng kaibigan ko, nakaupo na ako ng maayos. Ilang minuto pa ay dumami na rin ang mga tao hanggang sa nagsimula na nga ang interview sa mga aplikante. At isa sa mga maswerteng nabigyan ng pagkakataon para sa final interview ng boss ay walang iba kundi ako. Pasok! Maupo ka! Good morning po, sir. Salamat po. So, ikaw si Tintin? Nakita ko ang resume mo. Impressive ang records mo noong college ha? Board passer, CPA, at may maganda ka na ring experience sa ibang kumpanya. Bakit mo naisipang mag-apply dito sa amin? Salamat po, sir. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang kumpanya nyo. Kilala ang negosyo nyo sa buong bayan natin. Alam ko po na malaking may tutulong ng galing ko sa numero para mas lumaki pa ang kita ng kumpanya nyo. Gusto ko pong maging bahagi ng tagumpay nyo, lalo na ngayon na nabalitaan kong magbubukas kayo ng 3 bagong branches. Maganda ang kumpiyansa mo sa sarili. Kailangan ko ng ganyan sa accounting department. Marami kasing umalis dito dahil sa matinding pressure. Minsan, inaabot ng madaling araw ang trabaho, lalo na kapag closing ng buwan o kaya may audit.
Kaya mo ba ang ganyang klaseng trabaho? Hindi ka ba magrereklamo kapag pinag-overtime kita ng walang pasabi? Kayang-kaya ko po yan, sir. Sanay po ako sa hirap. Bata pa lang po ako, natuto na ako magbanat ng buto para makapag-aral. Hindi po ako natatakot sa mabigat na trabaho o mahabang oras. Mas gusto ko nga po yung laging busy. Kapag marami po akong ginagawa, mas nai-inspire akong tapusin ng maayos yung trabaho ko. Magaling kung ganun. Nabasa ko rin dito sa file mo na lumaki ka sa Tarlac, sa may Baling Kanaway. Opo, doon kami tumira ng mama ko bago kami lumipat dito. Mag-isa lang akong pinalaki ng mama ko doon. Talaga? Nasaan ang papa mo? Naku, pasensya ka na sa tanong ko ha. Gusto ko lang makilala ng maayos ang magiging empleyado ko. Gusto kong malaman ang pinanggalingan ng determinasyon nila. Wala po Bata pa lang po ako, iniwan niya na kami. Kaya ang mama ko po ang naging papa at mama ko. Naglabada po siya, nagtitinda ng mga kakanin, lahat ng pwedeng pagkakitaan pinasok niya para lang may ipakain sa akin at makapag-aral ako ng maayos. Minsan nga po kapag may sobra kaming barya matapos ang mahabang linggo ng paglalabada niya, kakain po kami sa restaurant. Sobrang saya na po namin nun. Doon ko po nakita kung gaano kasipag ang mama ko. Gusto ko po sanang suklian lahat ng paghihirap niya Nakakabilib naman pala ang mama mo. Sigurado kung proud na proud siya sa iyo ngayon dahil lisensyadong accountant ka na. Wala na po siya Patay na po ang mama ko. Natigilan si Papa Eman sa sinabi ko. Saglit na nawala yung ngiti sa mga labi niya at napalitan ng awa. Napalunok siya at dahan-dahang sumandal sa upuan niya. Humingi siya ng pasensya dahil naitanong pa niya ang tungkol kay mama. Nakita ko yung lungkot sa mga mata niya, pero mabilis din niyang binawi para bumalik sa pagiging seryosong boss. Sa loob-loob ko, gustong-gusto ko siyang sigawan. Gusto kong ipamukha sa kanya na siyang dahilan kung bakit namatay ang mama ko. Pero kinagat ko na lang ang labi ko. Ngumiti ako ng tipid at nagpanggap na ayos lang ako. Alam mo bang may kakilala ako sa dating lugar niyo? Talaga po? Oo. Nung medyo bata-bata pa ako, madalas akong napapadpad sa Baling Kanaway. May maliit na negosyo kasi ang pamilya namin dun dati. Tapos, may nakilala akong babae. Baka po kakilala ko. Ano pong pangalan? Naku, wag na. Matagal ng panahon yun Sigurado kung hindi ka pa pinapanganak noon. Naging nobya ko siya. Minahal ko talaga yung babaeng yun. Binigyan niya ako ng masasayang alaala sa lugar na yon. Kaso, hindi kami tinadhana Hindi kami nagkatuluyan. Bakit naman po? Kung minahal niyo po siya, bakit hindi kayo nagkatuluyan? Magkaiba kasi ang mundo namin, Tintin. Kailangan kong bumalik dito sa syudad para patakbuhin tong kumpanya. Magulo ang sitwasyon ko noon sa pamilya ko. Pinilit ko siyang sumama sa akin dito, pero ayaw naman niya. Gusto niya dun lang siya sa probinsya. Kaya wala akong nagawa kundi iiwan siya. Hindi niyo po ba siya binalikan? Kahit man lang po noong umayos ng buhay niyo rito? Binalikan ko naman siya kaso... Ay teka, wag na nga natin pag-usapan yan. Mahabang kwento Saka may asawa na rin ako ngayon. Ganun po ba? Siguro po marami ring dinanas na hirap yung babaeng yon nung iniwan niyo siya, no? Hindi naman siguro. Anyway, balik tayo rito sa application mo. Okay. Sige po, sir. Ano nga pala ang expected salary mo para sa ganitong kabigat na responsibilidad? Hindi po ako mapili sa sahod. Ang mahalaga po sa akin makapasok ako kagad at maipakita ko sa inyo ang kakayahan ko. Kayo na pong bahalang magbigay ng nararapat na halaga kapag nakita niyo po ang resulta ng mga trabaho ko. Handang-handa na po ako mag-umpisa Ibang-ibang sagot mo sa ordinaryong aplikante. Seryoso ka talaga na magtrabaho dito at patunayan ang sarili mo. Seryosong-seryoso po ako, sir. Matagal ko na pong pinaghandaan ang araw na ito Ang makaharap kayo, ang makilala kayo ng personal at makapagtrabaho sa loob ng mismong kumpanya nyo. Mabuti. Gusto ko ang pananaw mo sa trabaho at dedikasyon. At dahil nakikita ko namang desidido ka at maganda ang recommendation sa'yo at marka mo sa mga interviews, binabati kita. Tanggap ka na sa kumpanya ko. Pwede ka na magsimula bukas. Ayusin mo na mga requirements mo sa HR.
Talaga po, sir? Naku, maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi na pinapasok niyo ako rito. Sisiguraduhin ko na ibibigay ko ang buong makakaya ko para sa negosyo niyo. Aasahan ko yan ha. O sige na, pumunta ka na sa HR para pumirma ng kontrata. Sige po, maraming salamat po ulit, sir. Mauna na po ako. Tumayo na ako at nagpaalam ng formal bago tuluyang humakbang palabas. Bago ko pa maisara ng tuluyan ng pinto, pasimple kong sinulya pa ng sahig kung saan ko isinaboy ang abo kanina. May marka na ng sapatos. Napangiti ako dahil alam ko na apakan na ito ng aking papa. Nakakabit na sa kanyang sumpa. Matapos ang mahabang oras sa HR, tuluyan na akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pagod at kung anong bigat sa dibdib. Nalungkot din ako nang maalala ko bigla si Mama. Naupo ko sa upuan at umiyak. Maya-maya dumating si Lucas. Nakita niya rin akong umiiyak. Babe, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala ito. Napagod lang siguro ako sa biyahe. Naalala ko lang din bigla si Mama. Talaga namang di madaling kalimutan ng mama mo eh. Pero sana, huwag ka nang masyadong malungkot kasi si tita, alam ko maayos na siya ngayon. Pero kung nalulungkot ka ng sobra, gusto mo bang samahan muna kita rito ha? Aalagaan kita hanggang sa kaya mo na. Wag na. Salamat. Kaya ko naman eh. Hindi ako naniniwala. Sige na, dito na lang muna ako. Sasamahan kita rito, okay? Sa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Pero teka, nakabihis ka. Saan ka galing? Nag-apply ako ng trabaho. Trabaho? Hindi ba may trabaho ka pa naman? Nakalive ka lang, di ba? Bakit ka mag-a-apply sa iba? Iiwan mo na ba yung trabaho natin? Nag-resign na ako doon. Nag-apply kasi ako sa kumpanya ng papa ko. Ano? Sa kumpanya ng papa mo? Tintin, ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo naman ginawa yun? Nag-apply ako kasi kailangan kong makapasok sa loob. Gusto kong masaksihan kung paano siya babagsak. Uubusin ko ang yaman niya. Kukunin ko ang lahat ng dapat sanay sa amin ni Mama noon pa. Naririnig mo ba yung sarili mo? Pag nanakawan mo sarili mong papa, gulo ang pinapasok mo. Bakit kailangan mong gawin yan? Bakit kailangan pumasok ka sa lungga ng taong kinamumuhian mo? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin siya at magsimula na lang tayong dalawa na maayos? Hindi pwede! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo deserve ang ganito eh. Huwag kang mabuhay sa galit, Tintin. Yung mama mo, sa tingin mo ba gusto niya ang ganito? Oo, tama ka. Hindi ito gusto ni Mama. Pero ito ang gusto ko. Gusto kong gumanti. Hindi ako makakahanap ng kapayapaan kung hindi magbabayad ang papa ko. Magbabayad siya. Pero hindi sa paraang sisirain mo ang sarili mo. Tignan mo nga yung sarili mo ngayon. Hindi na ikaw ang Tintin na minahal ko. Ibang-iba ka na eh. Eh di wag mo na akong mahalin kung ganyan ang tingin mo. Umalis ka na nga. Pinapaalis mo na ako? Sige, aalis ako. Pero gusto ko munang sagutin mo to. Ano ba talagang gusto mo? Di ba sabi mo, masamang tao ang papa mo? Kung ganun, gusto mong maging katulad ka niya? Hindi ako kailanman magiging katulad niya. Ang gusto ko lang, hustisya para sa amin ni Mama. Kailan pa naging hustisya ang paghihigante? Babe, patay na ang mama mo. Kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik. Uubusin mo lang ang panahon, ang lakas at ang natitira mong kabutihan para sa isang lalaking wala namang pakialam sa'yo. Tintin, please. Makinig ka naman sa akin. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Karma na ang bahalang maningil. Hindi ako naniniwala sa tadhana at sa karma. Ako ang gagawa ng tadhana ko. At sa tadhana na yon, magdurusa ang papa ko. May ibang paraan para gumanti. Ipakita mo sa kanya na kahit wala siya, kaya mong mabuhay ng mas maganda at mas maayos kaysa sa kanya. Hindi yung papasok ka lang na empleyado niya tapos pag nanakawan mo siya. Sinong talo kapag nahuli ka? Eh di ikaw rin. Kaya please naman, umatras ka na. Huli na, Lucas. Wala nang atrasan ito. Tanggap na ako sa kumpanya niya. Bukas mag-uumpisa na rin ako. Wala ka nang magagawa para pigilan pa ako. Ay, kung ganyan talaga ang desisyon mo,
Hindi na kita mapipigilan. Pero tandaan mo, Tintin, habang ginagawa mo ang lahat ng yan, nandito lang ako. Hindi para suporta ng masamang plano mo, kundi para saluhin ka kapag bumagsak ka na. Sana lang, bago mahuli ang lahat, matauhan ka. Sana nga. Pero sa ngayon, ito lang ang alam kong paraan para mawalang bigat sa dibdib ko. Hindi yan mababawasan sa gagawin mong paghihigante. Sa halip, mas dadami lang ang sugat mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ako makikinig sa'yo. O sige, kung ayaw mo ayos lang. Sige na, magpahinga ka na muna. Kailangan mo ng lakas para bukas. Hindi ko na siya sinagot pa. Nanatili na lang akong nakatingin sa kawalan. Maya-maya lang ay tumalikod na siya at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Naiwan po akong mag-isa. May kung anong kirot sa dibdib ko pero mabilis ko itong itinaboy, Miss Winnie. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ko. Samantala kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok. Sa halip pumasok sa isip ko ang bahay ni Papa. Dahil hindi ako mapakali, kinuha ko ang susi ng motor ko na matagal ko na rin hindi nagagamit dahil pinagbabawalan ako ni Mama. Nagdesisyon akong silipin sila. Nang makarating ako sa tapat ng malaking gate, pinatay ko ang motor. Sakto paghinto ko, may dumating na ambulansya sa tapat ng gate nila. Lumabas ang mga medik at nilabas si Ma'am Sylvia na naka-stretcher at walang malay. Sumakay din si Papa Eman sa ambulansya at mabilis silang umalis. Sumunod ako hanggang sa makarating kami sa ospital. Pagdating doon, naupo ako sa labas at naghintay ng mga mangyayari na para bang ine-enjoy ko ang palabas. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Hello, Tintin? Nasaan ka? Nandito ako sa labas ng bahay niyo Nakabukas ang ilaw pero wala ka naman sa loob. Sabi mo kanina sa text, matutulog ka na eh. Lumabas lang ako saglit. Nagutom ako eh. Bumili lang ako ng makakain sa convenience store malapit dito. Pero gabi na eh. Nasaan ka ba, banda? Hintayin mo na lang ako dyan, susunduin kita. Wag na Lucas. Pauwi na rin naman ako eh. Hindi, susunduin na kita. Saan ka banda dyan? I-send mo sa akin ang location mo. Ano ba? Huwag ka nga makulit. Huwag mo na akong susunduin dahil nandito ako sa ospital. Ano? Ospital? Ano nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Bakit nasa ospital ka? Huwag ka ngang OA. Hindi akong na-ospital. Yung asawa ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo? Bakit siya na ospital? May ginawa ka bang masama sa kanya? Wala Ang OA mo talaga. Napadaan lang ako sa tapat ng bahay nila kanina. Sakto namang may dumating na ambulansya. Nakita ko siyang isinakay sa stretcher, kaya sinundan ko sila. Sigurado ka? Tintin, hindi ako naniniwala. Bakit ka susunod sa kanila kung wala kang kinalaman? Ano ba talaga nangyari sa kanya? Hindi ko nga alam. Basta pagdating ko doon, nakita ko na lang na walang malay yung babae. Siguro inatake sa puso o kung ano man. Huwag mo na nga akong tanungin. Basta nandito ako sa waiting area. Delikado yan, Tintin. Mabuti pa, susunduin na kita dyan. Huwag na nga, may dala akong motor. Uuwi na rin ako. Hintayin mo na lang ako dyan sa bahay. Sige na. Umuwi ka kagad dito Hihintayin kita. Oo na, sige na paalis na rin ako. Magkita na lang tayo dyan sa bahay. Tumayo na ako para umalis pero biglang may narinig akong malakas na sigawan mula sa loob ng emergency room. Hindi ko napigilang sumilip ng pasimple sa puwang ng pinto. Nakita ko si Papa. Hawak niya ang ulo niya at pabalik-balik siya sa paglalakad. Halata sa mukha niyang matinding kaba. Gulong-gulo ang buhok niya at hindi siya mapakali. Wala nang image niya bilang compose at kagalang-galang na boss kanina. Mukha siyang matanda na takot mawalan ng kasama. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ng ngiti. Ito na ang simula ng pagbagsak niya. Masaya akong umalis. Samantala pagdating ko sa bahay, naabutan kong nakaupo si Lucas sa sofa. Diretsyong nakatingin sa akin. Seryoso ang mukha niya at hindi man lang siya kumukurap habang sinusuri ang bawat galaw ko. Okay ka na? Masaya ka na? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakit nandun ka sa bahay nila 10 oras ng gabi? Tapos sinundan mo sila hanggang sa ospital? Bakit? Huwag ka nang magtanong. Antok na ako. Gusto ko nang matulog. Gusto kong malaman ng totoo, Tintin. Dahil kung totoo mang may kinalaman ka sa pagkakasakit ng madrasta mo, hindi kita kukonsentihin.
Wala nga akong kinalaman sa nangyari sa kanya. O ngayon, pwede na ba akong matulog? Hindi ako naniniwala sa'yo. Nakikita ko sa mga mata mo, nagsisinungaling ka. Hindi nga sabi. Ang kulit mo naman eh. Kung may kinalaman ako sa pagkaka-ospital niya, di sana nasa kulungan na ako ngayon. Ano ba? Pwede ba? Wag mo nga akong pagbintangan ng kung ano-ano. Hindi kita pinagbibintangan. Ang sa akin lang, gusto kong masigurong hindi mo sinisira ang buhay mo. At hindi ka naninira ng buhay ng may buhay. Sino ka para magdikta sa buhay ko, ha? Boyfriend lang kita. Tama. Boyfriend mo ko kaya nakikialam ako sa'yo. Kaya kung may ginawa ka man, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang ituwid to. Pero kung itutuloy mo yung paghihiganti mo, hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan kapag nagka-problema ka na. Hindi ko naman kailangan ng proteksyon mo eh. Kung hindi mo kailangan ng proteksyon ko, at least man lang gusto ko ipaalala sa'yo na hindi ka masamang tao. Paulit-ulit ka na, no? Tama na nga to. Matutulog na ako. Tinalikuran ko na si Lucas at dumiretso na ako sa kwarto ko. Pabagsak akong humiga sa kama at pinikit ko na ang aking mga mata. Hinayaan ko na lang siyang mag-isip mag-isa sa labas. Wala na akong pakialam sa mga pangaral niya dahil buo na ang desisyon ko. Kinabukasan paggising ko nakita ko siyang nakahiga sa sofa. Medyo naawa rin ako sa kanya pero dahil bulag ako sa galit ko, nilampasan ko lang siya at hindi kinibo. Naghanda ako sa pagpasok at nang lalabas na nga ako, humarang siya sa pinto at kinausap ako. Hindi ka na ba talaga mapipigilan dyan sa masama mong balak? Hindi na, Lucas. Malilate na ako. Tumabi ka nga dyan. Wala akong pakialam sa trabahong sinasabi mo. Umamin ka nga sa akin. Kagabi ko pa to iniisip. Tinuloy mo ba yung pangkukulam sa kanila? Ano bang gusto mo ha? Gusto mo nang mamatay? Oo, pinakulam ko sila. Ano? Diyos ko, bakit mo ginawa yun? Ang sama mo! Oo na, masama na kung masama. At alam mo, hindi ako titigil hanggat hindi lumuluhod ang papa ko para lang humingi ng tawad. Huwag mo na akong pigilan dahil hindi ako magpapapigil sa'yo. Ano? Kahit boyfriend mo ko, hindi ka magpapapigil? Nag-aalala lang naman ako sa mangyayari sa'yo sa uli. Ang kulang, palaging may balik yan. Babalik sa'yo lahat ng kasamaan na ginagawa mo. May kapalit lahat ng to. Di haharapin ko kapag bumalik sa akin. Tumabi ka na nga dyan. Padaanin mo ko. Alis sabi! Hindi. Hanggat hindi ka nangangakong ititigil mo ng kahibangan na ito, hindi ka lalabas ng bahay na ito. Lucas, wag mo akong subukan ha. Baka nakakalimutan mo. Pwede rin kitang saktan kung gugustuhin ko. Sige, saktan mo ko. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Kayang-kaya kitang iwan ngayon din. Ano? Anong sabi mo? Makikipaghiwalay ka sa akin? Mas mahalaga sa akin ang paghihiganti ko, Lucas. Kaya kung pinipigilan mo ako ngayon, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Yan ba talaga ang gusto mo? O sige, maghiwalay tayo. Pero ito ang tandaan mo. Ipagdarasal ko na hindi ka magtagumpay sa mga binabalak mo. Magtatagumpay ako. Itaga mo yan sa bato. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Tintin, ano ka ba? Huwag mo itong gawin. Buo na ang desisyon ko, Lucas. At hindi na magbabago yon. Sige na, umalis ka na. Tuluyan na ngang umatras at umalis si Lucas matapos kong makipaghiwalay sa kanya. Naiwan akong mag-isa sa may pinto. Masakit ang nangyaring ito para sa akin dahil mahal na mahal ko si Lucas. Pero kailangan kong panindigan ang lahat ng nasimulan ko. Kaya naman kahit sa kabila ng sakit, pumasok pa rin ako sa kumpanya. Pinilit kong maging formal sa paningin ng lahat. Naging maayos ang takbo ng umaga ko. Tambak kagad ako ng mga papeles sa trabaho sa desk ko. Pero hindi ako nagreklamo. Alam ko naman na kayang-kaya ko itong tapusin lahat eh. At saka kailangan ko ring magpakitang gilas sa aking unang araw. Samantala nang sumapit ang break time, pumunta ako sa pantry para magkape. Pagpasok ko pa lang, dinig ko na kagad ang bulungan ng mga empleyado sa kabilang table. Pinag-uusapan nila ang boss namin. Na-ospital daw ang asawa ni Papa Eman kagabi kaya hindi nakapasok ngayong araw. Pabulong ang usapan nila kaya hindi ko masyadong nakuha ang buong detalye ng chismis. Saktong lumapit sa pwesto ko ang kaibigan kong si Marie. Umupo siya sa tabi ko, dala ang pagkain niya. "Oh, wala ka bang baon na snacks? Bakit nagkakape ka lang?"
Wala hindi ako nagbaon. Okay na sa akin tong kape. May kantin naman dito, gusto mo samahan kita? O kaya hati na lang tayo dito sa snacks ko. Ay naku, wag na. Kulang pa sa'yo yan Wag mo na nga akong alalahanin. Magugutom ka niyan. May 2 oras pa tayo bago ang tanghalian. Ano ka ba? Ayos lang ako, hindi ako gutom. Marie, may gusto lang sana akong tanungin Ano ba yung pinag-uusapan nila dyan sa kabilang table? Kanina ko pa naririnig ang pangalan ni Sir Eman Bakit daw wala siya ngayon? Ay, hindi ka ba nasali sa GC? Nako, kagabi pa namin pinag-uusapan ng tungkol dyan. Na-ospital nga raw kagabi ang asawa ni Sir. Ha? Na-ospital? Bakit daw? Kaya pala wala si Sir ngayon. Oo, absent talaga siya ngayon. Imposibleng makapasok yun sa nangyari. Galing kasi yung kwento kay Jen Yung pinsan daw kasi nitong si Jen, nurse dun sa ospital na pinagdalhan kay Ma'am Sylvia. Nasabi nga nitong pinsan kay Jen yung nangyari kagabi. Ah, ganun ba? Ano nga nangyari kay Ma'am Sylvia? Na-aksidente ba? Inatake sa puso? Ah, hindi. Ang sabi, kakaiba daw ang nangyari sa kanya. Kwento ng pinsan ni Jen, hysterical daw. Kung ano-anong sinisigaw. May nakikita daw siyang mga itim na anino sa paligid. Tinuturo-turo pa raw mga doktor at nurse. Sinisigawan na layuan siya. Wala naman daw ibang tao doon sa sulok na tinuturo niya. Tapos ang sabi pa, inirereklamo niya ang matinding pananakit ng ulo niya. Tapos yung mga mata niya. Meron daw tumutusok-tusok doon. Ah, talaga? Baka naman may sakit lang talaga siya. High blood, migraine, fatigue, o overstressed siguro? Ewan ko pero pinacheck na daw lahat Kinuhanan na ng dugo, inexamine yung ihi, nagpa-CT scan pa nga raw para makita yung utak. Pero wala, normal daw ang resulta, walang makitang mali yung mga doktor. Baka naman hindi lang nakita kagad sa mga test. Ganyan naman madalas sa ospital Ay, ewan ko ba? Namumula daw ng sobra yung mata niya pero wala namang makitang sugat. Kaya nga usap-usapan din doon na baka daw nakulam o kaya naman inabarang. Nakulam? Uso pa ba yun ngayon? Baka guni-guni niya lang yun dahil sobrang stress. Naku Tintin, wag mong isantabi ang mga ganyang bagay ha. Uso pa rin yan hanggang ngayon, lalo na't mayaman sina Sir Eman. Siguradong maraming naiinggit sa kanila. Kung ganun pala, kawawa naman pala sila. Kawawa talaga sila. Sabi nung nurse, awang-awa daw sila kay Sir Eman Umiiyak daw si Sir habang nakahawak sa ulo niya. Ni hindi alam ang gagawin. Na-stress daw ng sobra. Alam mo, mahal na mahal kasi talaga ni Sir Eman si Ma'am Sylvia Sweet silang mag-asawa. Tsaka mabait din sa amin yun. Laging may pamerienda kapag nagpupunta rito. Ah, talaga? Mabait siya? Oo. Pareho silang dalawa, sobrang bait talaga na amo. Lalo na si Ma'am, hindi marunong magtaas ng boses yun. Tapos kapag may problema ang mga staff, minsan siya pa mismo ang nag-aabot ng tulong pinansyal mula sa sarili niyang bulsa. Nakakalungkot lang isipin na sa dinami-dami ng pwedeng magkasakit, yung mabuting tao pa ang tinamaan ng ganyang kalala. Sus, mabait. May mabait bang mga agaw? Ha? Anong sabi mo, Tintin? May sinasabi ka ba tungkol kay Ma'am Sylvia? Sabi mo mga agaw? Sinong inagawan? Ah, wala. Sabi ko nakakaawa nga. Ang sabi ko, may mabait din palang asawa yung boss natin. Kasi usually sa mga kumpanya matataray ang mga asawa ng may-ari, hindi ba? Sila yung nangaagaw ng posisyon o nangihimasok sa opisina. Yun lang ang ibig kong sabihin, mali ka lang ng dinig. Ah, akala ko kung ano na Medyo maingay din kasi yung aircon dito sa pantry kaya hindi ko masyadong maintindihan Pero totoo yung sinabi mo, bihira yung asawa ng boss na hindi matapobre. Swerte nga natin sa management dito Sana talaga gumaling kagad si Ma'am Sylvia. Ipagdarasal ko talaga siya mamayang gabi bago ako matulog. Oo, tama yan. Ipagdasal mo. Kailangan nga niya yan ngayon. Malaking tulong ang dasal sa mga taong may sakit. Ikaw rin, ipagdasal mo sila ha. Bagong pasok ka pa naman. Makikilala mo rin si Ma'am Sylvia kapag gumaling na siya at bumisita ulit rito. Siguradong magugustuhan ka rin niya kasi masipag ka. Ah, oo naman. Gustong-gusto ko siyang makilala ng personal. Gusto kong makita kung paano siya makipag-usap sa mga empleyado Siguradong marami rin akong matututunan sa kanya. Excited na nga akong makaharap siya Oo, mabibilib ka talaga. Ay, siya nga pala. May balita na ba kayo kung okay na ba siya?
Ang sabi, nilipat na raw sa private room kaninang madaling araw. Pero nakapiring pa rin daw ang mata ni Ma'am Sylvia. Ayaw idilat kasi may sumusugat daw talaga sa loob kapag nakakakita ng liwanag. Wala namang magawa yung doktor kundi turukan ng pampatulog para kumalma siya. Grabe naman pala yung nangyari sa kanya, no? Siguradong ubos ang oras ni Sir sa pagbabantay ngayon. Kaya nga Kaya nga tulad ng sabi ko kanina sa'yo, tulungan mo kaming magdasal para dun sa mag-asawa, ha? Oo, magdarasal ako na sana nga makuha nilang nararapat sa kanya. Ibig kong sabihin yung tamang lunas para gumaling siya. Sana nga. Pero mabuti na lang at mayaman sila, no? Naku, kung ordinaryong tao lang yan at malalagay sa ganong sitwasyon mas nakakaawa kasi wala silang pampagamot. Sigurado ako gagastos ng malaki si Sir Eman ngayon at mauubos ang oras niya sa pagbabantay. Oo nga Pero barya lang naman yun kay Sir. Ang problema lang, yung emotional stress. Hindi kayang bayaran ng perang peace of mind, ano? Hirap matulog niyan, sigurado. Ay, sige na Tintin. Uubusin ko lang tong snacks ko tapos babalik na ako sa desk, ha? Pero mamaya sabay tayong mag-lunch, ha? Sige lang. Paubos na rin naman tong kape ko Sabay na tayong bumalik sa trabaho. Marami pa rin naman akong aayusin ng mga files na iniwan ko sa table ko Okay, sige. Matapos ang kwentuhan namin ni Marie, bumalik na kami sa kanya-kanya naming pwesto. Naging maayos ang takbo ng buong maghapon. Natapos ko kagad ang lahat ng mga inutos sa akin at nakauwi ako ng matiwasay. Successful at tahimik ang naging first day of work ko. Lumipas ang ilang araw at tuloy-tuloy lang ang normal na operasyon ng kumpanya kahit madalas absent si Papa. Paminsan-minsan lang siyang sumasaglit sa opisina para pumirma ng mga papeles. Madalas siyang balisa at nagmamadali at halatang laging puyat. Ito na mismo ang sitwasyong gusto kong mangyari. Dito na papasok ang pangalawa kong plano. Isang araw may malaking transaksyon ng kumpanya na kailangan ng agarang pirma ni Papa. Dahil hindi siya pumasok, akong inutusan ng head namin na magdala ng mga papeles sa ospital. Paborto sa akin, hinaluan ko na kagad ng ilang peking voucher sa mga dadalhin kong dokumento. Nang makarating ako sa ospital, nadatnan ko siyang nakaupo sa labas ng kwarto ni Ma'am Sylvia. Mukha siyang pagod na pagod at wala sa sarili. Nilapitan ko siya, dala ang mga folder. Sir Eman, pasensya na po sa abala ha. Pinapapirmahan po kasi ni Sir Albert itong mga cheque at vouchers Urgent daw po para sa release ng mga supplies natin itong susunod na linggo. Sige, akin na. Pasensya na talaga at hindi na ako nakakadaan sa opisina ha. Dumadami na yata mga papeles natin Ang kapal nitong folder na dala mo. Opo sir, naipon po kasi yung mga iba nung nakaraang linggo. Ito po yung para sa supplier natin ng raw materials sa bodega. Yung nakita niyo pong request nung Lunes. Tapos itong dalawa po sa ilalim, ito po yung bagong billing para sa logistics at sa warehouse maintenance. Sige. Kailangan na nga natin bayaran ng logistics para hindi madelay ang delivery. Salamat dito Ano nga ulit ang pangalan mo? Tintin po sir, sa accounting department po ako na-assign. Oo nga pala. Tintin, pasensya ka na Medyo lutang talaga ako ngayon Wala na akong oras para magbasa ng mga detalye. Tiwala na lang ako sa inyo dun sa accounting. Pakiabot mo na lang yan kay Albert. Siguruhin mong tama ang mga figures dyan Makakarating po. Sir, okay lang po ba kayo? Mukhang pagod na pagod po kayo Namumula na rin po ang mga mata nyo. Kumusta na po si Ma'am Sylvia? Hindi ko alam, Tintin. Araw-araw, pabigat ng pabigat ang sitwasyon. Di pa rin siya makatulog ng maayos. Halos 4 na araw na rin kaming nagtitiis dito. Bakit po? Ano po bang sabi ng mga doktor? Wala pa rin po bang resulta yung mga test niya? Wala pa. Wala silang masabi. Nakakabaliw na nga Normal ang lahat ng CT scan, blood test niya. Pero wala silang makitang diferensya sa mata niya. Pero hindi niya maidilat dahil nasasaktan daw siya. Pakiramdam niya may nagbabaon ng karayom sa mga mata niya. Sumisigaw siya sa sobrang sakit. Kahit nakapikit lang siya buong maghapon. Hala, ang hirap naman po niyan. Wala po ba silang maibibigay na gamot para mawala ang sakit? Baka po kailangan ng mas matapang na painkiller.
Puro pampakalma at matatapang na painkiller ang binibigay nila pero sandali lang ang talab. Kapag nawawala ang epekto, bumabalik na ang pagwawala niya. Sumisigaw siya. Nagsasabing may mga itim na anino raw na nakatayo sa paligid niya. Mga demonyo daw na gustong dukutin ang paningin niya. Pero nakapikit naman siya. Tapos kaninang umaga, lumuha siya ng dugo. Dugo? Hindi po kaya nasugatan niya ang kanyang mga mata? Hindi. Nakatali ang mga kamay niya sa kama para hindi niya masaktan ang sarili niya. Yung dugo nanggagaling mismo sa luha niya. Naguguluhan ng mga doktor. Minsan, kinakausap niya ang mga anino. Nagmamakaawa siya na tigilan na siya. Tinatanong niya kung ano raw ba ang kasalanan niya. Sobrang sakit sa akin na makita siya nagkakaganito. Napakabait ng asawa ko. Wala siyang inaapakang tao. Bakit sa kanya pa nangyari ang lahat ng ito? Mahal na mahal niyo po talaga siya, no? Sana yung mama ko nakatanggap din ng ganyang klase ng pagmamahal. Kumunot ang noo ni Papa Eman. Halatang naguluhan siya sa narinig kaya seryoso siyang tumitig sa akin. Bigla akong kinabahan nang ma-realize ko ang lumabas sa mismong bibig ko. Nanlaki ang mga mata ko at naging magalaw ang mga mata ko. Nagpanik ako ng matindi. Bakit mo naman nasabi yan, Iha? Hindi po ba? Nasabi ko sa inyo noon sa interview na single parent po ang mama ko at hindi ko po nakilala ang papa ko. Humanga po kasi ako sa pagmamahal niyo sa asawa niyo Kaya bigla akong naisip na sana si mama nagkaroon din po ng asawa na tulad niyo. Yun lang po yun. Pasensya na po kayo, sir. Ay, oo nga pala. Naikwento mo nga pala yan nung in-interview kita. Pasensya ka na ha. Marami lang talaga akong iniisip ngayon kaya marami na akong nakakalimutan. Saka naiintindihan ko yung sinabi mo. Mahirap siguro lumaki na walang tatay na nag-aalaga sa'yo. Opo, sir. Totoo po yan. Mahirap po talaga. Lalo na nung nagkasakit si mama dati. Wala kaming ibang mahinga ng tulong Pero yung asawa niyo po, maswerte po talaga siya, no? Dahil nandyan po kayo para sumuporta sa kanya. Kung sana makuha sa suporta yung paggaling niya, saka yung makuha sa pera, talagang willing ako na maubos ang lahat ng pera ko para lang gumaling siya. Ha? Talaga po? Oo naman. Kasi ang pera, kaya yang kitain ulit pero ang buhay ng asawa ko, kapag nawala, hindi na maibabalik. Sa bagay, tama po kayo. Sige po, aalis na po ako ha. At baka kailangan nyo na rin pong pumasok sa loob ng kwarto ni Ma'am Sylvia. Ibabalik ko na po itong mga pinirmahan nyo sa opisina para ma-process na po kagad yung pambayad natin sa logistics at sa iba pa. O sige. Maraming salamat ulit sa pagpunta mo rito ha. Ibigay mo kagad yan kay Albert. Pakisabi na rin sa mga kasama mo sa opisina na maraming salamat sa pagdasal nila. Makakarating po, Sir Eman. Lakasan niyo po ang loob niyo ha. Aalis na po ako. Mag-iingat ka sa biyahe ha, Tintin. Ay sige po, mag-iingat din po kayo, sir. Lakasan niyo po ang loob niyo ha. Salamat. Tumalikod na ako at naglakad palayo sa kanya. Nang makapasok ako sa elevator at tuluyang sumara ang pinto, doon ay hindi ko na napigilan ang pagngiti ko. Nakuha ko na ang gusto ko. Hawak ko na ang pirma niya para sa mga vouchers na peke na didiretso sa mga dummy accounts ko. Pagbalik ko sa opisina, inasikaso ko kagad ang mga papeles at pinasok sa system ang mga transaksyon. Mabilis na naging proseso dahil kumpleto sa aprobadong pirma ang mga tseke. Walang naghinala sa mga katrabaho ko. Smooth ang unang araw ng pagnanakaw ko. Pero higit sa ninakaw kong pera, mas natuwa ko sa mga nalaman ko mula kay Sir yung tungkol kay Ma'am Sylvia. Gumagana na talaga ang ginawa kong kulam para sa asawa niya. Samantala, nagpatuloy ang masamang gawain ko sa loob ng ilang buwan. Araw-araw akong nagpapasok ng mga peking dokumento sa accounting system namin. Walang pumapansin, walang nagtatanong. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera ng kumpanya papunta sa mga dummy accounts ko. Naging madali lang ang lahat dahil wala si Papa sa opisina Nabuhay siya sa loob ng ospital habang unti-unti kong inuubos ang yaman niya. Hanggang sa milyon na ang nailabas ko ng paunti-unti, Miss Winnie. Isang araw, nagkausap kami ni Marie sa pantry habang nagkakape. Iba ang timpla niya, halatang may mabigat na problema. Tintin,
Napansin mo ba yung mga huling email ni Sir Albert kahapon? Ang daming kinansilang proyekto ng kumpanya natin eh. Oo, nakita ko nga pag login ko kanina. Bakit kaya? Akala ko ba tuloy-tuloy na yung expansion natin sa South? Na prepare ko na nga rin yung ibang budget estimates para dun sa project natin eh. Naku, malabo nang matuloy yon. Ang balita ko sa mga taga-sales, unti-unti nang kumakalas yung mga kasosyo ni Sir Eman sa negosyo. Nag-pull out na rin ng 3 malalaking kliyente natin kahapon. Nagpadala na sila ng formal letter of withdrawal dun sa legal department natin. Yung business partner din natin sa Cebu, pinutol na nila ang kontrata natin. Ha? Bakit daw? Matagal na silang partner ng kumpanya, diba? Ang laki ng pinapasok nilang pera kada buwan. Kapag nawala sila, ibabagsak ang revenue natin ng sobra. Paano ba naman kasi? Palaging wala si Sir Eman sa mga board meetings. Ilang buwan na siyang hindi sumisipot sa mga importanteng diskusyon ng board. Kapag umattend naman siya, online meeting lang. Halatang lutang at walang tulog. Hindi niya nasasagot ng maayos yung mga tanong ng investors. Nawalan na ng kumpiyansa yung mga kliyente natin. Siyempre, negosyo to walang personalan. Ayaw nilang magtiwala sa boss na hindi na kayang patakbuhin ng maayos ang kumpanya. Baka daw malugi lang ang investment nila kung ganyan lagi ang sitwasyon. Kailangan nila ng leader, hindi yung laging absent. Sa bagay, hindi talaga biro ang sitwasyon nila Sir Eman at Ma'am Sylvia ngayon. Mahirap din ang pinagdaraanan nila sa ospital Pero paano ng kumpanya niyan? Baka tuluyan ng bumagsak ito kung mag-aalisan ng lahat ng investors natin. Tayo rin ang mawawalan ng trabaho sa huli kapag nagdeklara ng bankruptcy itong kumpanya. Yun na nga ang malaking problema natin Kaya kinakabahan na rin ng ibang empleyado rito. Naghahanap na nga ng malilipatang kumpanya yung iba sa IT Pero may mas malala pa dyan, Tintin. Huwag ka lang maingay sa atin lang to. Huwag mong ipagkakalat sa ibang department Oh, ano yon? Bakit ganyan ang boses mo? Binubulong mo pa. May iba bang issue bukod sa mga nag-pull out na kliyente? May nabibisto kasing nakawan sa loob ng kumpanya. Nakawan? Paanong nakawan? Sino naman ang magnanakaw? Hindi ko alam ang buong detalye pero narinig kong nag-uusap si Sir Albert at yung head ng auditing natin dun sa conference room kanina. Hindi nila nailak yung pinto kaya narinig ko nang dumaan ako pabalik galing banyo. May mga cheque daw kasi na lumalabas papunta sa mga kumpanyang hindi naman natin talaga kilala. May naglalabas ng pondo mula sa company accounts natin. Talaga? Baka naman nagkamali lang sa recording ng mga entries. Nangyayari naman yan sa accounting minsan kapag nagmamadali ang mga tao Baka na-misplace lang ang mga resibo kaya akala nila ninanakaw. Hindi daw Sinadya daw talaga yung mga transactions. Sabi ni Sir Albert, matagal na raw itong ginagawa pero ngayon lang nila napansin dahil nga bagsak na ang kita ng kumpanya. Nagtaka sila kung bakit nauubos kagad ang pondo gayong nakahold ang mga bagong proyekto. Ngayon lang nila binusisi ang mga records mula nung nakaraang buwan ng maigi. Naku po, may pinaghihinalaan ba sila sa loob ng department natin? Oo, may pinaghihinalaan na raw sila. Isa daw sa mga humahawak ng financial statements. Hindi pa lang sinasabi ni Sir Albert kung sino kasi nag-iipon pa sila ng matibay na ebidensya. Inaalam na nila kung kaninong bank account pumapasok yung mga ninanakaw na pondo. Kinokontak na raw nila yung bangko para i-verify yung mga dummy accounts bago sila kumilos. Siguradong may makukulong kapag napatunayan ito. Nakakatakot talaga. Kaya tayo mag-ingat tayo sa mga pinapasok nating records. Baka madamay pa tayo sa gulo. I-double check mo palagi ang mga ginagawa mo. Oo, syempre. Mag-iingat tayo. Nakakatakot nga yan. Sana mahuli kagad nila kung sino man yon. Hindi tama na ninanakawan nila si Sir Eman. Ngayon pa na naghihirap siya sa asawa niya. Tumango si Marie bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan hanggang sa matapos ang break time namin. At pagkatapos naming mag-usap, kinabahan na talaga ako ng sobra. Alam kong malapit na akong mabisto kaya naman naisip kong bilisan ang aking pagkilos. Kapag nakuha ni Sir Albert ang bank statements ng mga dummy accounts ko at pinatrace sa bangko, siguradong mahuhuli na ako. At kailangan kong makuha ang lahat ng perang yon bago pa ma-freeze ni Sir Albert. Kinabukasan ay hindi ako pumasok. Inasikaso ko na ang lahat ng mga bagay na dapat kong ayusin at linisin. Nang matapos ako, tsaka ako sumilip sa ospital. Bala ko kasing lumayo na pagkatapos nito Pero sa huling pagkakataon, gusto kong makita pa kung gaano kamiserable ang buhay nila Papa.
At nang makarating nga ako sa ospital, naabutan ko si Papa na nakaupo sa labas ng kwarto ni Ma'am Sylvia. Mas lalong pumayat ang katawan niya at nangingitim na ang ilalim ng mga mata niya dahil sa kakulangan ng tulog. Pero imbis na maawa, inilabas ko ang isang tseke na papipirmahan ko sa kanya. Pero bago pa ako makalapit ng tuluyan, narinig kong sumisigaw si Ma'am Sylvia. Binilisan ko ang paglalakad para makalapit ako kagad kay Papa Eman. Sir Eman, pasensya na po sa abala ha. Kailangan ko po kasi ng pirma nyo dito sa cheque eh. Urgent request po galing kay Sir Albert para daw po ito sa huling bayarin sa mga nag-backout na kliyente natin kanina. Nagbabanta na po kasi silang magdedemanda kapag hindi natin nabayaran kagad ang shares nila eh. Akin na. Wala na akong panahong basahin to, Tintin. Umiiyak na naman si Sylvia sa loob. Kailangan niya ako. Pinirmahan niya ang blankong tseke ng walang tanong-tanong at hindi man lang binusisi kung para saan ito. Muli nakakuha na naman ako ng milyong pondo ng walang kahirap-hirap. Aalis na sana ako pero biglang nagsalita si Papa sa likuran ko. Tintin, may oras ka ba? Pwede ka bang pumasok saglit sa loob? Gusto ko lang sana ng kasama sa loob eh. Babayaran kita kapalit ng oras mo. Po? Bakit po? Gusto ko lang ng may karamay. Sige na, Iha. Pumayag ka sana. Yun lang po ba? Sige po. Sasamahan ko po kayo sandali. Wala pong problema yon, sir. Kung ganun, mabuti. Tara na, sumunod ka sa akin. Sumunod ako kay Papa papasok sa kwarto at nagulat ako nang makita ko ang tunay na kalagayan ni Ma'am Sylvia. Sobrang payat na niya. Humpak na ang kanyang mga pisngi at namumutla ng sobra. Hindi na siya nakatali tulad ng kwento ni Papa noon, pero hindi na rin niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Nang lumapit ako sa kanya, medyo may naamoy na rin akong mabaho at nalaman kong nagka-bed sores na pala si Ma'am Sylvia. Nakabuka ang bibig niya habang pilit na humihinga ng malalim. Ang nakakakilabot ay ang makapal na benda sa mga mata niya. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Ipinikit ko ang mariin ng mga mata ko para burahin ang konsensya ko. Naisip ko ang mama ko eh. Parang nakikita ko si mama sa kanya. Tuluyan akong napaiyak. Napansin ni Papa Emma ang pag-iyak ko. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ng marahan ng balikat ko. Umiiyak ka ba, Tintin? Pasensya ka na ha. Dinala pa kita rito para makita ang ganitong klaseng sitwasyon. Nakakabigla talaga ang itsura ng asawa ko ngayon eh. Naiintindihan ko ang reaksyon mong yan. Mahirap makita ang isang tao sa ganitong kalagayan. Okay lang po, Sir Eman. Hindi ko lang po talaga mapigilan ang sarili ko eh. Nakikita ko po kasi si Mama sa kanya. Ganyan din po ang naging kalagayan ni Mama bago siya nawala noon. Hirap na hirap po siya araw-araw. Kaya nang makita ko ang asawa niyo ngayon, bumalik lahat ng sakit sa akin. Nakakaawa po talaga ng sobra si Ma'am Sylvia. Hindi ko inaasahan ganito kalala ang sitwasyon niyo. Ako rin hindi ko akalain na magiging ganito ang kalagayan ng asawa ko. At ang totoo, nawawalan na ako ng pag-asa, Iha. Huwag po kayong sumuko, sir. Baka may pwede pa pong gawin ng mga doktor. Baka may iba pang lunas para sa kanya. Wala na eh. Ubus na ang lahat ng opsyon nila. Wala na raw silang magagawa. Sakala mo, hinihintay na lang talaga ng ma'am mo kung kailan tuluyan kong matatanggap na mamamatay na siya. Nung huling beses kasi na nagkausap kami, sinabi niya sa akin na gusto niya nang mamatay kasi hirap na siya. Kawawa naman pala talaga si Ma'am. Mapait nang umiti si Papa Eman habang patuloy sa pag-agos ang mga luha sa kanyang mga mata. Tinignan niya ang asawa niya sa kama at tinitigan. Ilang segundo ay lumapit siya rito at hinaplos niya ang ulo ng buong pagmamahal. Napakasakit marinig niyan mula sa taong pinakamamahal mo. Alam mo ba na hanggang ngayon ipinaglalaban ko pa rin siya. Kasi akala ko, kaya kong bilhin ang dugtong ng buhay niya. Na kapag binayaran ko ang magagaling na doktor, gagaling kagad siya. Pero wala na palang silbi ang pera, ang negosyo, at ang kapangyarihan kapag gusto na tayong kunin ng Panginoon. Ang sakit naman po niyan, Sir Eman.
Naisip ko bigla si Mama nung nagkasakit siya. Galit na galit ako noon sa mundo kasi akala ko kaya siya mamamatay dahil wala kaming pera at walang tumutulong sa amin. Pero dahil sa sinabi niyo, napaisip po ako. Paano kung oras na talaga ni Mama noon? At paano kung hindi pala tama na nagalit ako at... Ano bang sinasabi mo, Tintin? Siyempre magkaiba naman tayo ng sitwasyon. Yung mama mo may cancer. Kaya siguro kung ako yung nasa kalagayan mo, matatanggap ko. Kasi sakit yun eh. Sakit ang kinamatay niya. Pero itong si Sylvia, mamamatay siyang hindi namin nalalaman kung ano talaga ang dahilan. Mamamatay siyang walang malinaw na diagnosis, walang tamang lunas. Yun ang hindi katanggap-tanggap. Kung cancer yan, kahit masakit pa, Tintin, baka matanggap ko pa. Pero ito wala kaming kalaban-laban, Tintin. Kasi hindi namin alam kung ano ang kinakalaban namin. Dahil sa aking narinig, lalong bumuhos ang mga luha ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Galit, awa at matinding konsensya. Kinakain na ako ng sarili kong kasamaan. Akala ko magiging masaya ako kapag nakita ko silang nagdurusa ng ganito. Akala ko mapapawi ng paghihiganti ko ang sakit na dinanas namin noon ni Mama. Akala ko magaan sa pakiramdam kapag nakaganti na ako. Pero hindi pala. Nagkamali ako, Miss Winnie. Lalo lang nadagdagan ang bigat sa puso ko. Kaya naman dahil sa konsensya, binuksan ko ang tungkol sa usapin sa kulam. Sir Eman, sinubukan niyo po bang ipatingin siya sa isang albularyo? Baka lang naniniwala kayo sa kulam. Kulam? Marami na ngang nagsasabi sa akin yan. Sabi nila baka raw may nagalit sa amin o sa akin. Baka may naghihigante sa pamamagitan ng pambabarang o pangungulam. Hindi naman ako naniniwala eh. Kasi alam ko namang wala akong inaapakang tao para gawin sa amin ang ganito katinding sumpa. Pero kung may nagawan man ako ng kasalanan, luluhod ako sa kanya at magmamakaawa ng paulit-ulit. Ibibigay ko lahat sa kanya ang pera, ari-arian, pati ang kumpanya ko. Patawarin niya lang kami. Ipapalit ko ang sarili kong buhay para mabuhay lang ng normal at walang sakit si Sylvia. Kung halimbawa yung girlfriend niyo po sa Tarlac yung nakatuluyan niyo at siyang nagkasakit ngayon, ganun din po bang gagawin niyo sa kanya? Ha? Bakit mo naman naitanong yan, Iya? Sagutin niyo na lang po ako. Oo naman. First love ko yun eh. At alam ni Sylvia yun. Siya yung babaeng una at minahal ko ng sobra. Heto, tignan mo to. Kinuha ni Papa Eman ang kanyang wallet at may inilabas na isang lumang litrato. Namutla ako nang makilala ko kung sino yon. Walang iba kundi si Mama. Nandito pa nga sa wallet ko yung picture niya. Mahal na mahal ko si Adelina. Pero siya mismo ang nagtaboy sa akin nun eh. Siya ang nakipaghiwalay kasi may mahal daw siyang iba. Hindi totoo yan. Hindi totoo dahil hindi na nga nag-asawang mama ko. Anong sabi mo? Mama mo siya? Anak ka ni Adelina? Kaya ba magka-apelyido kayong dalawa? Opo. Matanong ko lang din po. Hindi niyo po ba talaga ako kilala? Ako po ang anak niyo kay Mama Adelina. Anak kita? Hindi ko alam. Wala siyang nasabi sa akin noon bago kami magkahiwalay. Totoo ba talaga to, Iya? Po, hindi niyo alam? Paano hindi niyo alam? Nagpunta ako sa bahay niyo nung naospital ang mama ko. Nag-iwan ako ng sulat sa kasambahay niyo. Humihingi ako ng tulong. Nagpakilala rin ako sa inyo doon sa sulat. Hinintay ko kayo pero namatay na lang ang mama ko ni hindi man lang kayo nagpakita. Sulat? Walang binigay sa akin na sulat. Yung kasambahay na yun, pasaway yun. Nagnakaw siya sa bahay tapos biglang lumayas. Anak, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na may anak ako. Diyos ko, totoo ba to? Sylvia, narinig mo ba yun? May anak pala ako. Bakit hindi ko nalaman kaagad? Bakit po ganyan ang naging reaksyon niyo? Kasi wala kaming anak ni Sylvia. Wala maski isa. Matagal na namin pangarap na magkaanak kami pero hindi kami biniyayaan. Pero heto ka, may anak nga talaga ako. Sylvia, narinig mo ba yon?
May anak na tayo. Kasi pwede mo na rin siya maging anak. Papayag ka naman dun, di ba anak? Hindi na ako nakasagot pa. Bumigay ang mga tuhod ko at napaluhod na lang ako sa sahig. Humagulgol ako ng malakas at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya. Kinuha ko ang tseke sa loob ng bag ko at nanginginig na inabot to sa kanya. Nagtataka naman ang matanda sa inasal ko. Sorry po talaga. Patawarin niyo ako. May ginawa akong kasalanan sa inyo. Nagnakaw po ako sa kumpanya niyo. Ginawa ko po yun kasi naisip ko may karapatan ako doon at gusto kong maghiganti sa inyo. Papa, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Nabulag po ako sa galit. Tumayo ka dyan anak. Alam mo, nagugulat talaga ako sa lahat ng mga sinasabi mo eh. Pero kung talagang galit ka sa akin, naiintindihan ko yun. Lumaki ka sigurong naghahanap ng kalinga ng isang ama at naipon yung galit mo sa akin sa loob ng maraming taon. Pero maniwala ka, hindi ko talaga alam. Mahal na mahal ko ang mama mo noon pero siya ang nawalan ng pagmamahal sa akin. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Hindi po, Papa. Wala po kayong kasalanan. Patawarin po ninyo ko. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pangako po yan. Pagkatapos ng madamdaming aminang yon, binalikan ko kagad ang mangkukulam na binayaran ko noon. Nakiusap ako at nagmakaawa na bawiin ang lahat ng ritual at itim na mahikang pinagawa ko para kay Ma'am Sylvia at para kay Papa. Mabuti na lang at pinagbigyan ako ng matanda. Sinabi niya sa akin na nilagyan niya ng kontra ang kulam bago pa man ito nagsimula at ang pagpapatawad lamang ang siyang tanging lunas para matapos ito. Ngumiti siya sa akin. Sa ginawa mo ngayon, iha, hindi mo sinasadya pero nagamot mo ang sumpa. Alam ko kasing darating ang araw na mangingibabaw ang konsensya mo. Kaya naman dahil taus-puso kang humingi ng tawad at buong puso ka ring pinatawad ng papa mo, kusang nawala ang bisa ng itim na mahika. Ang pagpapakumbaba mo ang mismong sumira sa sumpa. Talaga po? Kung ganun ay gagaling na po si Ma'am Sylvia? Wala na po ang kulam sa kanya? Oo naman. Medyo matatagalan nga lang ang tuluyang pagpapagaling niya kasi talagang nahirapan siya. Ang tagal mo kasing makonsensya, iha eh. Kaya nga po wala naman pala akong dapat na ipaghiganti pero ginawan ko sila ng masama. Ang sama-sama ko po talaga. Hindi ka masama, iha. Talagang nabalot ka lang ng puot dahil sa maling akala. Pero kaya mo namang bumawi, hindi ba? Marami ka pang oras para maging mabuti sa kapwa mo at sa iyong ama. Tumango ako kay Aling Tasing at nagpasalamat bago umalis. Gumaan ang pakiramdam ko pero alam kong marami pa akong dapat ayusin. Agad akong bumalik sa ospital para harapin si Papa at panagutan ang gulo na sinimulan ko. Nadatnan ko si Papa sa tabi ng kama ni Ma'am Sylvia. Inabot ko sa kanya ang mga tseke at detalye ng accounts ko kung saan ko inilipat ang pondo. Ibinalik ko ang bawat sentimo na nakuha ko. Malaking tulong ang perang ito para muling makabangon ang kumpanya at hindi mawalan ng trabaho ang mga empleyado. Umiyak ako sa matinding hiya at pagsisisi habang humihingi ng tawad. Pero hindi po nagalit si Papa, Miss Winnie. Bagkus sa iniyakap niya ako at pinatawad ng buong puso. Samantala si Ma'am Sylvia naman simula nang napawalang bisa ang kulam, bumuti na rin po ang kanyang pakiramdam. Medyo natagalan ang buong recovery niya dahil humina ng husto ang pisikal niyang katawan pero ang mahalaga po, naging mabilis ang improvement niya araw-araw. At hindi na rin siya nagsusuot ng piring sa mga mata. Hindi na niya nakikita ang mga anino at nawala na rin ang masasakit na nararamdaman niya. At para naman po makabawi sa kanya, ako ang nag-alaga sa kanya sa ospital at si Papa naman ang pumasok sa kumpanya para ayusin ang napabayaan niyang negosyo. Si Ma'am Sylvia, napakabait po niya at tinanggap niya ako bilang isang bagong kapamilya. Hindi niya ako sinumbatan at hindi rin niya ako inapi. Ilang buwan ang lumipas at naging maayos na ang lahat. Nakauwi na si Ma'am Sylvia sa bahay nila at maganda na ulit ang takbo ng kumpanya. Nang maging okay na po ang pamilya ko, naisip ko namang itama ang isa pang malaking pagkakamali ko.
Pinuntahan ko si Lucas para humingi ng tawad. Totoo na ba yan? Baka mamaya makaisip ka na naman ng kalokohan tapos makikipaghiwalay ka na naman sa akin. Seryoso na ako. Hindi ko na uulitin to, promise. Last na to. Madali naman sabihin yan eh. Paano ako makakasiguro na hindi mo na ito uulitin? Hindi ko nahihilingin na pagkatiwalaan mo ako kagad. Gusto ko lang talagang bumawi sa lahat ng atraso ko. Joke lang. Ito naman binawi na kagad. Mahal kita at hindi kita matitiis kaya sige na. Pinapatawad na kita. Talaga? Okay na tayo? Oo naman. Sa pag-uusap namin ito ni Lucas at sa lahat ng mga nangyari sa akin, napagtanto ko na walang mabuting na idudulot ang pagpapadala sa galit. Kung nagpatuloy ako sa paghihigante, baka tuluyan ko nang nasira ang buhay ng sarili kong ama at ng mga taong walang kasalanan sa akin. Ngayon kasama ko na si Lucas sa pagbuo ng mga pangarap namin at madalas din kaming bumisita nila Papa at Ma'am Sylvia sa puntod ni Mama. Masaya ako dahil sa kabila ng lahat ng nagawa kong kasamaan, binigyan pa rin ako ng pagkakataon na magkaroon ng buo at tahimik na pamilya. Ang pagpapatawad lang talaga ang nag-aalis ng bigat sa aking puso. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Tandaan po natin na wag po nating hayaan lamunin ng puot ang ating buhay dahil ang pagpapatawad lang talaga ang magpapalaya sa atin. Naway marami pa kayong mabasang karanasan at mai-upload nyo ito para magbigay aral sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. God bless po at sa buong programa ninyo. Ang isa sa mga tagapakinig nyo, Tintin. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre. Shoutout po kina Carmela Florido, Kay Chris Ico, kay Dennis Rabusa, kay Cherry May Libiran at sa tropang Tamulmol. at kay Maan si Magala na nag-comment po sa Sosyalera na Biyenan Upload. Ang sabi po niya, "Thank you po, sobrang ganda ng story, napupulutan ng aral, maayos at clear ang pagkakadescribe ng pangyayari." Thank you po sa comment ninyo, Ma'am Maan. Salamat din po sa lahat ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Sana po abangan niyo pa po ang mga susunod naming upload at huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, mag-like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang inyong suporta ha. Syempre po, hangad din namin ang wish nyo na dumami pa more than 100k subscribers ang channel namin. Tama. Syempre hindi po namin marireach yan nang wala ang tulong ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!